Kabanata 1606. Ang balita ay kumalat hindi nagtagal pagkatapos umalis si Harvey. Ang isa sa mga nangungunang talento mula sa Island Nations, si Kato Yamaguchi, ay sinubukan na patayin si Samuel Bauer. Si Josh Ward at ang kanyang pamilya ay matapang na nakipaglaban kay Kato at namatay sa labanan. Dahil dito, hiniling ni Samuel ang isang pahayag mula sa Shindan Way. Ang pagkalat ng balita ay nagpakita na walang mga bakas ng pagkakasangkot ni Harvey sa bagay na ito. Si Harvey ay nagyelo ng bahagya bago bumalik sa kanyang katinoan. Ayaw ni Samuel na makilala si Harvey sa buong Mordo bago siya pumunta doon. Nararapat na hayaan ni Samuel na harapin ni Harvey ang mga bagay sa Mordo. Ito ay magiging kapaki-pakinabang para sa Longmen din. Sa puntong ito, nakalagay na sa bato na pupunta si Harvey sa Mordo. Bumalik sa Gardens Residence, abala si Mandy sa paghawak ng negosyo patungkol sa pamilyang Southlights Zimmer at hindi na nakakauwi. Ayaw din ni Harvey na abalahin siya. Ito ay isang mahusay na pagkakataon para sa kay Mandy na bumangon sa ranggo, at isang hakbang na mas malapit sa pagpapalem sa kay Mandy na magtatag ng isang mayamang pamilya sa kanyang sarili. Hiniling ni Harvey kay Tyson na magpadala ng impormasyon tungkol sa Mordo, pagkatapos ay nagbasa sa mga pahina habang hinihintay na umuwi si Mandy. Ring, ring, ring. Nang malalim na nag-iisip si Harvey tungkol sa negosyo sa Mordo, tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Ang numero ay nagmula sa Mordo. Medyo natigilan si Harvey. Hindi maraming tao ang nakakaalam ng personal na numero ni Harvey, maliban sa mga malalapit sa kanya. Sakto nang malapit na siyang magtungo sa Mordo, isang hindi kilalang numero mula sa Mordo ang tumatawag. Nakatitig si Harvey sa kanyang telepono nang hindi sinasagot ang tawag. Ang kanyang kamay ay kumakatok sa mesa ng ilang beses nang malalim siya sa pag-iisip. Ngunit hindi sumuko ang tumatawag. Ang telepono ay patuloy na nagriring ng nagring. Nang tumunog ang telepono sa pangatlong beses, sa wakas ay kinuha ni Harvey ang tawag. Kamusta? Ito ba si Harvey? Isang madaling tono ang tumunog mula sa kabilang panig ng telepono, naginising ang matagal nang nakalimutan na memorya ni Harvey. Nagyelo siya, pagkatapos ay tinanong ng may kaunting pag-aalangan, Uncle Malone. Hahaha, ikaw talaga si Harvey, hindi ko tinawagan ang maling numero, ako ba? Marami akong kaibigan upang makuha ang numero na ito. Naaalala mo pa ba ako, Harvey? Tumawa si Harvey, naalala niya. Ang taong tumatawag ay nagngangalang Kelly Malone, isang matandang kaibigan ng ama ni Harvey. Gayunpaman, ang mga Malones at Yorks ay hindi nakikipag-ugnay sa loob ng 10 buong taon. Sinabi ni Kelly na tila malungkot ang tono, Harvey, lumaki ka ng labis sa isang sulyap. Matagal nang hindi nakita ng aming mga pamilya ang bawat isa. Ako ay nabubuhay ng isang magandang buhay sa paggawa ng negosyo sa Mordo. Alam ko na ang tungkol sa iyong mga magulang na nawawala sa paanan ng Kill Mountain. Ngunit huwag kang mag-alala, magpapadala ako ng maraming mga lalaki upang hanapin ang mga ito. Ipapaalam ko sa iyo sa sandaling makakuha ako ng karagdagang impormasyon. Halika puntahan mo ako sa Mordo kung mayroon kang oras. Maglakad-lakad tayo ng magkasama. Ilang sandali lang ay napapikit ang mga mata ni Harvey. Ngumiti siya, salamat sa iyong pag-aalala, Uncle Malone. Ngunit nagpadala na ako ng ilang mga lalaki doon upang hanapin ang aking mga magulang. Wala lang naging balita sa ngayon. Nagpadala ka ng mga lalaki doon. Tumahimik sandali si Kelly, pagkatapos ay tumawa. Oh, Harvey. Tumigil sa pagkilos ng matigas sa harap ko, narinig ko na ang lahat tungkol sa iyo. Alam ko na ikaw ay isang live-in-in-law na manugang, at sinipa ka na sa pamilya. Ngunit huwag matakot, hindi ka pababayaan ni Uncle Malone. Kung hindi ka makaligtas sa Buckwood, maaari mo akong laging hanapin. Naiintindihan, mabuti kung hiwalayan mo rin ang iyong asawa. Huwag kalimutan, nais ng aking anak na babae na si Hazel na pakasalan ka noong kayo ay mga bata pa. Maaari kang maging aking live-in son-in-law kapag nakarating ka sa Mordo. Aalagaan kita ng mabuti. Si Harvey ay walang isang solong pagkakataon upang ipaliwanag ang anuman,
kahit na hanggang sa nag-hang up si Kelly ng telepono. Sa pag-iisip sa anak na babae ni Kelly, si Hazel, isang walang magawa na ekspresyon ang nagkulay sa mukha ni Harvey. Ang huli ay patuloy na sumusunod sa kay Harvey dati. Sa ngayon, dapat na lumaki siya sa isang mabuting babae. Ngunit hindi interesado si Harvey na maging live-in-in-law ng pamilyang Malone. Dahil sinasadya ni Harvey na muling makasama si Kelly, tiyak na sasalubungin niya ang pamilya ni Kelly matapos na pumunta sa mordo. Alas 9 na ito ng gabi, ngunit hindi pa bumalik si Mandy. Malapit nang lumabas si Harvey at hahanapin siya sa bahay ng pamilyang Zimmer, ngunit isang itim na Lexus ang biglang dumating at huminto sa harap ni Harvey sa harap ng pintuan. Lumabas si Ray sa sasakyan, na may isang nababahala na pagtingin sa kanyang mukha. CEO York, si Miss Xavier ay nakakuha ng isang tawag sa telepono 1 oras na ang nakakaraan. Ibinigay na niya ang lahat ng mga bagay na mayroon siya para sa Sky Corporation sa akin, pagkatapos ay nagpadala ng isang sulat sa pagbibitiw at nagtungo sa paliparan. Sinabi niya na mawawala siya ng kalahating taon ng higit sa lahat, o pagkatapos ng ilang linggo. Pakiramdam ko dapat na nasa malaking problema si Miss Xavier. CEO York, kailangan mo siyang tulungan. Pumunta si Yvonne sa mordo. Nasimangot si Harvey, nagdilim ang mukha niya. Nadil na niya ang problema ni Michelle dati. Nangako siya na magtungo sa bahay ng pamilyang Smith sa mordo sa ika-15 sa susunod na buwan. Logically sa pagsasalita, si Yvonne ay hindi bababa sa sabihin kay Harvey ang nangyari sa pamilyang Smith bago umalis. Ang pag-iwan ng biglaan ay dapat na nangangahulugang may nangyari sa karaniwan. Pinag-isipan ni Harvey ang sitwasyon ng ilang sandali at mabilis na binigyan si Michelle ng isang tawag, ngunit mabilis itong na-disconnect. Tinawagan niya ang telepono ni Yvonne, ngunit ang kanyang linya ay wala sa lugar ng serbisyo. Lumala ang ekspresyon ni Harvey, karaniwan sa pagsasalita. Ang dalawang numero na ito ay parehong pribado at may nakaw ang mga channel ng komunikasyon. Hindi nila madaling i-disconnecta, ngunit kung ang parehong mga numero ay hindi kinuha pagkatapos, kung gayon. Pinahigpit ni Harvey ang kanyang mga mata sa pag-iisip. May nangyari bang masama sa pamilyang Smith? Tama, tiningnan ko ang silid ni Miss Xavier bago pumunta rito. Wala siyang kasama. Nagmamadali siyang umalis nang hindi naghahanda ng anupaman. Iniwan niya ito rito. Kinuha ni Ray ang isang putol na palawit na kristal at ibinigay ito kay Harvey. Ito ay isang kristal sa hugis ng isang cruise. Personal na koleksyon ni Yvonne na nakita ni Harvey na dala niya kahit saan. Ang palawit, na madalas na nasa mabuting kalagayan, ay nasira sa kalahati. Nagkaroon ng isang pahiwatig ng dugo sa pagitan ng palawit. Boom! Ang kulog ay tumama mula sa langit sa sandaling ito. Nasakop ng mga ulap ang araw, at ang biglaang pag-ulan ay nagsimulang magbuhos ng mabigat. Tiningnan ni Harvey ang ulan mula sa langit, huminga ng malalim at sumagot ng tahimik. Gamitin ang bawat kapangyarihan at koneksyon ng Sky Corporation sa mordo upang hanapin kung nasaan si Yvonne. Suriin kung may nangyari sa pamilyang Smith. Gusto ko ang lahat ng impormasyon sa loob ng 1 araw. Kung walang balita tungkol dito hanggang sa parehong oras bukas, pupunta ako sa aking sarili sa mordo. Siyempre, hindi nang ahas si Ray na magmungkahi kung hindi man. Yumuko siya kay Harvey at agad na umalis. Si Yvonne ay maaaring ituring na gulugod ng Sky Corporation. Biglang nawala siya ay maaaring magdulot ng mga problema para sa operasyon ng kumpanya. Sa gitna ng malakas na ulan, tumingin si Harvey sa langit at pinaliit ang kanyang mga mata. Ang ilang uri ng hindi kilalang, hindi mababawas na kapangyarihan ay patuloy na pinipilit si Harvey, na sinasabi sa kanya na magtungo sa mordo. Mordo, bamulong si Harvey. Maaga sa umaga kinabukasan, sina Ray at Tyson ay wala pa ring balita tungkol kay Yvonne. Si Yvonne, sa kabilang banda, ay nagpadala kay Harvey ng isang text message. Mayroong 2 salita lamang, ayos lang ako. Nang makuha ni Harvey ang mensahe, ang kanyang puso ay lumaktaw sa isang natalo. Nang tumawag siya pabalik, muling na-disconnect ang telepono. Sa wakas ay nagpasya si Harvey na kailangan niyang magtungo sa mordo, kahit na ano ang mga gastos.
Dahil ang oras ay ang hinahabol, si Harvey ay walang oras upang ipaalam kay Mandy ang tungkol sa sitwasyon. Hinayaan ni Harvey si Ethan na mamamahala sa kaligtasan ni Mandy at tumulong sa pagsasama ng pamilyang Zimmer. Nanatili si Ray upang makitungo sa mga negosyo ng Sky Corporation. Dinala lamang ni Harvey si Tyson sa dulo upang sumakay sa isang high-speed na tren ng diretsyo sa Mordo. Sina George Zabel at Old Niner, ang mga subordinate ni Tyson, ay pinangasiwaan ang pagtitipon ng intel sa Mordo ilang araw na ang nakalilipas. Pinagsama nila ang kanilang mga palad nang nalaman nilang darating si Harvey sa Mordo sa lalong madaling panahon, handa na gumawa ng mga breakthrough sa kanilang pagtuklas. Sa buong pagsakay niya sa high-speed na tren, malubha pa rin ang mukha ni Harvey. Napakaraming mga bagay na kailangan niyang ayusin sa Mordo, at hindi niya alam kung saan magsisimula. Matapos mag-isip ng malalim, kinuha ni Harvey ang kanyang telepono at tumawag ng isang numero mula sa Mordo. "Kamusta, Harvey? Bakit bigla mo akong tinawagan?" Sa kabilang panig ng telepono, isang bahagyang pagkalito ang maaaring marinig mula sa tono ni Kelly. Ngumiti si Harvey at sumagot, "Ito ay tulad nito, Uncle Malone. Mayroon akong ilang negosyo na dadaluhan sa Mordo ngayon. Kung hindi mo iniisip, magkita tayo ng ilang araw at magkasama." Nagyelo si Kelly bago sumagot ng mabilis, "Darating ka ba sa pamamagitan ng eroplano o high-speed na tren?" "Kailan ka darating?" Tumingin si Harvey sa kanyang sinaunang relo ng Rolex, pagkatapos ay sumagot, "Dapat ako ay nandoon sa tanghali ngayon, ngunit." Agad na pinigilan ni Kelly si Harvey. "Aayusin ko ang aking driver na makuha ka, kung gayon. May pagtitipon kami sa hapon. Dapat dumating ka. Ang iyong auntie at si Hazel ay naruroon din. Matagal-tagal na rin mula nang magkita-kita tayong lahat, kaya dapat talagang magpakita ka." "Sige, naayos na ngayon. Mayroon pa akong negosyo sa ilang mas mataas na up mula sa lungmen na malapit sa akin. Kapag nakuha ko ang deal sa negosyo, magiging mayaman ka sa akin." Hahaha, pinakawalan ni Kelly ang isang pusong tawa, pagkatapos ay naghang ng telepono. Nakatitig si Harvey sa telepono, nakasimangot. Pinaghihinalaan niya na si Kelly ay kasangkot sa biglaang serye ng mga kaganapan na nangyayari kamakailan. Ngunit sa paghusga mula sa saloobin ni Kelly, siya ay masigasig lamang. Siyempre, kailangan pa nilang makita bago makumpirma ni Harvey ang kanyang mga iniisip. Sinuri ni Harvey ang oras matapos ang tawag. Pagkatapos, nagpunta siya sa isang kainan para sa agahan. "Tumigil ka dyan." Tulad ng papasok na si Harvey sa hapagkainan, isang babaeng may maikling buhok na may suot na itim na suit ay lumitaw mula sa wala. Napakaganda ng kanyang hitsura. Kahit na mukhang gwapo siya sa isang unisex suit at maikli ang buhok, ang kanyang kagandahan ay hindi pa rin magkatugma. Nakatingin sa babae, nagreklamo si Harvey. "Ano ito? May isang tao na kumakain sa loob, kaya walang pinapayagan na pumasok." Ang babaeng may maikling buhok ay sinabi ng hindi magalang. "Kung nais mong pumasok, kailangan mong maghintay ng isang oras." Ang babae ay nagsalita ng may katwiran, na tinatreto si Harvey na parang bug lang siya. Malamig na sagot ni Harvey, "Ang isang kainan dito ay isang pampublikong lugar. Ang sinumang nais pumasok ay maaaring pumasok. Hindi ito lugar para sa iyo na mapang-api." Ang tingin ng babae ay naging mas malamig pagkatapos marinig ang mga sinabi ni Harvey. Inikat niya ang kanyang palad patungo sa kay Harvey. "Lumabas ka lang dito kapag sinabi ko sa iyo. Bakit kailangan mong gumawa ng sobrang ingay?" Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Si Harvey York ay nanatiling walang malasakit. Pagkatapos, ang kanang kamay ay malapit nang magtulak sa kanya ng walang malay. Sa sandaling ito, isang banayad na tinig na puno ng awtoridad ang nagmula sa hapagkainan. "Yuna Lynch, huwag kumilos ng walang ingat. Nagkamali na tayo sa pagsakop sa hapagkainan." Ang paghagupit sa mga tao sa kalooban ay mas malabo. Ang pagmamataas sa mukha ni Yuna ay nawala pagkatapos marinig ang mga salitang iyon.
Pagkatapos ay ibinaba niya ang kanyang ulo at sumagot, oo. Pagkatapos ay sinulyapan niya si Harvey ng kanyang malaking mata matapos niyang magsalita at humakbang ng walang pag-asa. Hindi man lang siya tiningnan ni Harvey at dumiretso sa hapagkainan. Walang maraming naghihintay sa hapagkainan, mayroon lamang 2 tao, at may isang mesa sa gitna. Ang mga kalalakihan at kababaihan na nakatayo doon ay may mga edad na kalalakihan at kababaihan. Bagaman ang kanilang mga damit ay hindi maganda, mayroon silang isang napakapambihirang aura na may isang aristokratikong kilos. Tila sila ay mayayaman o marangal. Isang lalaking nasa gitnang edad ang nakaupo sa eksena. Mayroong higit sa 100 magagandang pinggan sa harap niya, ngunit hindi siya kumain ng marami. Kinuha lang niya ang kanyang mga chopstick at kumain ng ilan. Ang tingin ni Harvey ay tumalon sa karamihan at nahulog sa mukha ng gitnang may edad. Dapat siya ang nagsalita ngayon. Ang ibang partido ay sumulyap din ng mahinahon sa sandaling ito, at walang bakas ng kadakilaan sa kanyang mga mata. Sa halip, pinalabas niya ang isang hangin na nakaka-relax na kalmado. Agad na alam ni Harvey na ang taong nasa gitnang edad na ito ay ang Panginoon ng lahat ng hindi nangangailangan ng anumang espesyal na pagpapakilala. Samantala, nahuli ang tingin ni Harvey, sa gitnang may edad na ngumiti at sinabi, "Bata, kasalanan namin, paumanhin sa pagkaantala sa iyong pagkain. Ikaw ay isang napaka-mapagbigay na tao. Patawarin mo ang aming kalokohan. Maaari kang kumuha ng anumang kailangan mo, at lahat ito sa aking account." Tumango si Harvey bilang tugon sa taong may edad na ito. Bagaman alam niya na ang pagkakakilanlan ng taong nasa edad na ito ay hindi pangkaraniwang, sa pagkakakilanlan ni Harvey, hindi na kailangan para sa kanya na mahiya ng sinuman o umasa sa kapangyarihan ng iba. Sa pagtingin sa saloobin ni Harvey, bahagyang sumimangot si Yona, at siya ay nabalisa. Ang mga taong tulad ni Harvey, na nakasuot ng ordinaryong damit, ang relo sa kanyang palso ay walang alinlangan na isang lumang modelo sa loob ng mga dekada at hindi alam kung nasa kondisyon pa rin ito sa pagtatrabaho. Gayunpaman, nang ahas pa rin siyang maging mapagpanggap dito sa sandaling ito, nagbihis ng ganito. Hindi niya alam kung paano maging magalang kapag nakatagpo ng ilang malaking shot. Paano ang isang tao ay may pagkakataon na maging matagumpay? Kung hindi para sa taong nasa gitnang edad na ito na huminto sa kanya, tiwala siya na maaari niyang gawing malabo si Harvey. Ang taong nasa gitnang edad ay hindi masyadong nag-abala tungkol sa bagay na ito. Sa halip, tumayo siya at ngumiti ng malumanay sa kay Harvey. Pagkatapos ay tumalikod siya at malapit nang umalis. Ang mga mata ni Harvey ay bahagyang naningkit ng sandaling tumayo ang nasa gitnang may edad na. Pagkatapos ay tiningnan siya ni Harvey ng walang prinsipyo. Hindi mapigilan ni Yona ngunit sumigaw matapos makita ang walang kahihiyan na pagkatao ni Harvey. Napakaayos ng Panginoon ko sa iyo. Ano ang kasama ng iyong saloobin? Gusto mo bang mamatay? Hindi lang pinansin ni Harvey si Yona. Sa halip, tiningnan niya ang taong may edad na may malaking interes at sinabi ng walang pag-iingat, "Para sa iyong mabuting pag-uugali, ipaalala ko sa iyo. Malapit ka nang mamatay. Ngayon bumalik at maghanda para sa libing bago mahuli na." Ang buong karamihan ng tao ay naging patay na tahimik kapag ang mga salitang iyon ay binibigkas. Biglang-bigla ang mga mag-aaral ng taong may edad ay pinahigpit at nagpalabas ng malamig mula sa kanilang katawan. Ang kanilang tingin sa kay Harvey ay puno ng kabigatan at masusing pagsisiyasat. Swish! Ang mga kalalakihan at kababaihan sa mga damit na Chino ay umatras sa lahat ng direksyon, na hinaharangan ang lahat ng mga landas ni Harvey mula sa lahat ng mga anggulo. Tila, ang mga taong iyon ay may kamanghamanghang mga kasanayan. Ang susunod, mamamatay si Harvey kung may sinabi siyang mali. Kabanata 1610. Si Yona Lynch ang unang sumigaw sa kay Harvey York, "Hinayupak ka. Gaano ka katapang magsalita ng hindi maganda sa aking Panginoon?" Ang baril sa paligid ng kanyang baywang ay lumitaw sa kanyang kamay nang matapos niya ang kanyang mga salita, halos itinuro sa noo ni Harvey. Maraming mga kalalakihan at kababaihan ang nagpipilit din sa kanilang mga kamay laban sa kanilang mga baywang.
Hindi pinansin ni Harvey ang pangkat ng mga tao at sinabi ng walang pag-iingat. Ang mga may nais ng iyong buhay ay darating upang patayin ka sa loob ng 3 araw, higit sa lahat. Kahit na ang Diyos ay hindi makakapagligtas sa iyo noon. Sino ang maglakas loob na kunin ang buhay ni Master? Malamig ang mukha ni Yona. Wala akong pakialam kung sino ka. Gamit ang mga salitang ito para sa pagpapansin, maniwala ka o hindi, papatayin kita sa ilang minuto. Alam mo ba kung sino ang aking Panginoon? Sa Mordo, ang aking Panginoon ay maaaring. Pagkasabi nito, ang taong nasa gitnang may edad na ay sumulyap kay Yona ng malamig, na agad niyang pinigilan ang pagsasalita. Napansin niya na hinayaan niya itong dumulas. Agad siyang nagbago sa ibang paksa sa sandaling ito at sinabi, "Magmadali at humingi ng tawad sa aking Panginoon. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagpatay sa iyo." Habang nagsasalita, ang safety pin ng armas ni Yona ay tinanggal, at ang baril ay itinutok laban sa noo ni Harvey sa oras na ito. Maingay, malamig ang mga mata ni Harvey, at nagbigay siya ng sampal. Ilang sandali lang ay nandilim si Yona, at bago pa man siya magkaroon ng oras upang tumugon, nakaramdam siya ng sobrang sakit sa kanyang mukha. Nanginginig ang buong katawan niya na itinapon. Bang! Bumagsak siya sa dingding ng hapagkainan, na nakakumbinsi sa sakit. Nabigla ang karamihan ng tao nang makita ang eksenang ito. Napuno ng takot ang puso ni Yona. Hindi siya makapaniwala. Paano naging ganito ang ordinaryong taong ito? Siya, si Yona Lynch, ay isang kilalang master sa mga mas batang henerasyon sa Mordo. Gayunpaman, ipinadala siya na lumilipad sa pamamagitan ng sampal ni Harvey. Sa ganitong lakas sa kanyang edad na ito ay hindi kapanipaniwala. Sa sandaling ito, nakaramdam ng kaunting pagsisisi si Yona. Bakit niya hinamon si Harvey? Tila mali siya tungkol sa kanya. Ang binata na ito sa ordinaryong damit ay tiyak na hindi tulad ng ibang average na tao. Matapos makita ang mga aksyon ni Harvey, lahat ng iba pang mga kalalakihan at kababaihan sa mga damit na Chino ay hinugot ang kanilang mga armas. Tumigil, itigil ang pagiging kahiya-hiya. Samantala, ang taong nasa gitnang edad ay nagsalita ng walang pag-iingat. Lahat kayo ay tumigil. Ang isang pares ng mga kalalakihan at kababaihan sa mga damit na Chino ay nag-atubili ng ilang sandali ngunit hinugot pa rin ang kanilang mga armas. Tila, ang taong nasa gitnang edad na ito ay may ganap na awtoridad. Bata, pasensya na. Binati rin ni Yona ang sarili na mataas. Kaya, hindi maiiwasan na kung minsan ay kumikilos siya ng mapagmataas at labis na pananabik. Patawarin mo siya, malaking shot ka, hindi mo kailangang maging seryoso sa isang bata. Patawarin mo ang kanyang kalokohan. Ang taong may edad na ay sumulyap kay Yona, na nasa lupa, at sinabi pagkatapos niyang matapos ang pagsasalita. Humingi ng tawad. Tinakpan ni Yona ang kalahati ng kanyang magandang mukha ng isang pangit na ekspresyon at sinabi, "Ngunit Master." Malamig na sinabi ng gitnang may edad na, "Sabi ko, humingi ng tawad." Kumibot ang talukap ng mata ni Yona. Pagkatapos nito, lumakad siya patungo sa kay Harvey, yumuko, at sinabi, "Pasensya na nasaktan kita." Walang pakialam si Harvey, sa susunod na malaman ko na itinuro mo ang isang baril patungo sa noo ng sinuman, ikaw ay magiging patay na karne. Una nang tumanggi si Yona na kumilos. Gayunpaman, umiwas siya sa buong habang tinitingnan ng walang malasakit na mga mata ni Harvey. Ito ay dahil nakita niya ang pagpapahintulot ng superior sa mga mata ni Harvey. Ang nasabing tao ay isang tao na tumutupad sa kanyang mga pangako. Kasalanan ko, hindi ako naging mahigpit sa kanya, na pinapayagan siyang gumawa ng anuman sa labas. Ang gitnang may edad na lalaki ay binabati si Harvey, "Ako si Benjamin Lynch. Gusto ko ring pahabain ang aking paghingi ng tawad, batang lalaki." "Napakabait mo, Master Lynch." Pinigilan ni Harvey ang lamig ng kanyang katawan at hindi sinabi, "Ang bagay na ito ay walang kinalaman sa iyo." Ngumiti si Benjamin at sinabi, "Hindi, ginagawa nito. Maaaring hindi mo alam, binata. Si Yona ay aking anak na babae. Kasalanan ko na mayroon siyang masama at marahas na ugali. Patawarin mo ako."